Ay, magandang gabi po mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ginabi na naman. Pasensya daw, nakasando ko. Masyadong mainit. Oo. Oo. At lalong mainit ang balita. Oh, VP Duterte, my father, brother will run for the Senate in 2025 polls. Pakinggan po natin. At bibigyan tayo reaction dito agad. Philippine Vice President Sara Duterte confirming her father, former President Rodrigo Duterte, will run for senator in the 2025 midterm polls. The younger Duterte also confirmed her brothers, Congressman Paulo Duterte and Davao City Mayor Sebastian Duterte, also eyeing Senate seats. Not enough vindication, former Senator Leila de Lima says her acquittal in the last of three. Yun na lang po. Marami po kasing nag-comment, magaganda ko yung comments nyo sa vlog ko kagabi, no? Magbibigay ako tayo reaction dito. Alam nyo, only the Philippines na naman ho kasi ito, no? Oo, di ba? Sabi ni Atty. Enzo, sobra namang wala raw hiya, ganyan, itong mga to. Pinanood ko kay Atty. Enzo, gaya ng sinasabi ko, hindi ka pwedeng politiko kung meron kang hiya. Dapat talagang walang hiya. Anyway. Wala pa namang Duterte naging senador, Diba? Si Digong naging congressman. Mayor, congressman. Tapos presidente, diba? Si Sara, mayor. Bigla vice-presidente, diba? Kaya susubukan nilang mag-ama ngayon kung paano maging senador. Panginoon, maawa ka. May bakit? Kung si Alice ko, naipanalo nila, inchik pa, independent candidate pa, tinulungan, binindisyon na ni Digong. Panalo. Sige mo. Sige mo. Di ba? Tumakbo sa lokal yan, sige mo. Talo. Binindisyon na ni Digong. Number 1. National pa. Tatawa ako. Ewan. Mga friend. Anyway. Parang wala bang paparating na ICC? Na warrant of arrest? Sa October pa ho ang filing of candidacy, di ba? Sabi ni Senator Trillanes, June or July, nandiyan na yung warrant of arrest, Ano ho ba to ni Digong? Panaginip? Mga ewan ko, kung ano na ho tong mga tao na to, Wala na ho yata sa hulog. Yung si appointed son, di ba? Nagpaplano pa tumakbo pangulo yung bugok. Ito dyan. Buisit! Mapapamura ka Puntakin mo, tatakbo raw pangulo yung bugok. Meron na ho talagang malaki na ho diferensya. No? Ang hirap pong isipin. Pero marami hong hindi na ho nag-iisip boto na lang ng boto. Oo. Lalo na nga yan. Andyan ho pera Sa mga yan, andyan ho ang pera. Pero anyway, kung babasahin mo ang mga nangyayari sa kanila, ilang beses na ba silang nagparali na muralari na binangaw? Liwasan Bonifacio, ilang araw sila doon na nilalangaw. Marami na hong mga miyembro nitong padapa na nagsilayas na. Hindi ko alam kung anong iniisip nitong mag-ama na to. Napakahirap kung hindi ba nila alam na sinusuka na sila? Yung mga rally nila, kung hindi na sila sinusuka,
Sana marami yun. Sana yung panawagan nila na ibagsak si Marcos, natuloy na. Di ba? Wala eh. Oh, come to the point, sa Diwasang Bonifacio, wala pa si Marcos dito ha. Oh. At pumunta si Sara Duterte ron. Oh, tumayo pa yata sa entablado. Oo. Nananawagan sila ng ibagsak o resign. Kung ano-anong pagsasabi nila mag-ama. Hindi ho ako bongbong ha. Pero nagpapasala, Leni Robredo po tayo, wala ho tayo na eh. Hindi ho talaga ako pwede dyan. Kay Leni lang talaga tayo. Track record ho pinag-uusapan eh. Malayo ho, malayo. Economist, tapos abogada, tapos hindi malayo talaga eh. Madali ho ang kausap eh. Sabi ko nga sa grupo eh, madali lang ako kausap. Kung meron lang maski pa paano nakadikit eh sa kwalifikasyon ni Leni Robredo eh, di. Sige. Hindi. Malayo talaga. Oo. Malayo. Hindi. Eto sa nabalitaan si BP Leni tatakbo. Mayor ng Naga. Ang nagsasabi nila, bakit hindi raw tumakbo sa national poll bilang senador? sabi ni Leni siguro, hindi pwedeng mangyari ito si BP Leni nakikiramdam, pero ayaw niyang humalo doon sa mga bugok sa Senado. Iina na lang ho yata ang matinong senador eh. Mga boss, iilan na lang matinong senador. Lahat. Pwedeng gawin ni BP Leni yan. Malay mo pag nanalo siya sa 2025 bilang mayor ng Naga. Hindi mo alam ang power of Lord, of God. Biglang nagpasya yan, tumakbong Pangulo. Bakit hindi pa pwede? Si Duterte, mayor, naging Pangulo eh. Si Leni Robredo pa. Kaya lang yun nga, masama amoy ko dito. Sana mali ako. Oo. Baka itong mag-aama na ito, yari na karera eh. Tapos na. Baka pinaplansya na ito eh. Kagaya nung nangyari noong 2022 eh. Baka pinaplansya na ito eh. Lord. Ewan. Ang hirap mong isipin. Paano mong iboboto? Sige nga. Meron bang nabalitang ginawang matino sa ngayon? Wala. Di ba? Itong mag-aama na to, meron ba? Wala. 51 billion. Yung budget nito si Pulong, si pa. Wala na ho eh. Wala ho talagang matinong ginagawa eh. Di ba? Oposisyon daw sila. Konsumisyon nga eh, di ba? Putik yan. Ano na? Ang hirap po isipin, no? Pero alam niyo mga friend, nakatutok ko buong mundo eh. Sa atin. Kung ano nang mangyayari rito. Kung ganito mukhang napagod lang ito si Bongbong sa paghahanap ng investor. Sinong baliw ang mag-i-invest sa ganitong klaseng bansa, aber? Sino? Yung nagse-serve ng warrant of arrest eh. Siya pa wina-water cannon. Tapos tatakbo. Presidente, dati ang daming pinapatay. May hiyapan tumakbo sila mag-ama sa pagkapangulo. Ay, sa senador. Ano ba? Wala na ako ito, mga pre. Diyos ko. Ay, wala ho akong nabalitaan kay Alice Go. 25 ho ngayon, di ba? Ano kaya nangyari doon sa hearing sa Senado, no? Dito naman ho tayo sa isang topic na to. Ito ang nangyayari ngayon sa Kongreso. Sikap, halatang nagsisinungaling.
ipapakulong na Congressman Dan Alvarez ba to? Alvaro? Oo. Alam mo, Mr. Chairman, this person is lying. Talagang he wants to hide something. Hindi pa rin kalakal ang pinapasok nyo. Wala nga dumi. Wala nga nakita, lilinis nga eh. So meron kayo tinatago sa amin, Kapitan. Pakukulong ka namin dito, maniwala ka. Isa pa. Meron po itong one day ago, 29,000 views. Oo. Ano talaga ang ginagawa ng mga... Walang kadumi-dumi. Ayan, ayan. Yan ba ang bagong junk shop ngayon dyan sa inyo? Mr. Chairman, I think this resource speaker is lying to his teeth. And in accordance to what we have seen, Mr. Chairman, Kapitan, ito nasa area mo to ha. Totoo to ha. Totoo to. So yung sinasabi mo, totoo to. So ngayon ikaw nagsisinungaling. Sabi mo kanila, junk shop. Pag junk shop kasi alam mo naman di pa tapakan, lahat, ganyan. So sabi mo walang ganito. Tapos ngayon may makikita kaming ganitong presentation. Alam mo, nakakasakit ka ng damdamin. Kasi you're lying under oath. And we don't want this to be a practice of all those resource speakers that we are inviting. We have to set the rules on this committee for us to parrot the truth of the issues that we are investigating. Nagkakaroon ka ng interference eh. Niloloko mo kami. So, bibigyan ka pa namin ng another chance. No? I don't know ako. Pwede ka pa namin bigyan another chance. Pero, ewan ko, si Chairman Acop at si Chairman Paduano, I think is nasa Zoom siya ngayon. So, most likely, you have to tell us the truth and nothing but the truth of why hindi mo pinapapasok sila mayor doon. You are hiding something. Ano bang meron talaga sa loob? You tell us. Para makaiwas ka na sa mga pagkakasala na naganap doon. Sabihin mo na sa committee to ang lahat ng iyong nalalaman. Anong meron sa loob? Para ngayon makaligtas ka pa. Otherwise, I'm telling you, may kalalagyan ka mamaya, Chairman. Tell us, please. Yes, Your Honor. Nakakapasok po ako doon. Ang nakikita ko po talaga is yung mga kalakal na dinideliver nila doon. Tapos, pag pumasok... Aside sa kalakal, ano pa nakikita mo doon? Sino mga pumapasok? May mga Chinese personalities mga pumapasok doon? Meron ba mga empleyado? Marami ba empleyado pumapasok? 10 hectares yan ha. Ang pinag-uusapan natin dito. Huwag mo kami pinagbububula dito ng mga kalakal lang pumapasok dyan. Ano pa pumapasok doon sa area yon? 10 hectares. Maraming buildings. Magaganda. Di ba? Ano pa mga pumapasok ng mga empleyado doon? Ano po, yung... May pogo doon. Wala po, Your Honor. Maraming empleyado pumapasok. Dati po, nung ongoing construction po, Your Honor, marami po pumapasok mga Pilipino. And after Mga that, trabahador. and after that, ano pa? Nung nag-ooperate na? Ayun po, yung mga empleyado po na mga foreman, mga engineers po. Yung... Hindi nga, di ba? Gawa na siya eh. Junk shop yan eh. Kailangan Oo. ba engineer dyan? Nung ongoing construction po. Naiintindihan ko yung construction, di ba? Nagawa na yung building, nakita natin, ayos na eh. So, barangay mo yan. Ano nakikita mo pumapasok pa dyan sa barangay, sa anong yan, sa mga buildings na yan? Yun po, Your Honor, yung mga kalakal lang po. Yung Alam mo, mga... Mr. Chairman, this person is lying. Talagang he wants to hide something. Hindi pa rin kalakal ang pinapasok nyo. Wala nga dumi. Wala nga nakita, lilinis nga eh. So meron kayo tinatago sa amin, Kapitan. Umamin ka na kung ano yung ginagawa doon para makatulong ka sa bayan. Huwag mong panigan yung hindi Pilipino, ikaw naman. Napakaklaro eh. Hindi junk shop yan. Sa definition ng junk shop, ano ang junk shop sa'yo? Yung mga kalakal po ng yung mga scrap. Ganun. Yung Yes. ganyang kalinis, junk shop yan, Kapitan? Meron po kasing portion doon sa area, doon sa mga warehouse, Your Honor. Meron pong mga makina na ginigiling po yung ginigiling nila yung mga plastic bottle. Alam mo, Ganun. Kapitan, okay, sabihin na natin na meron siyang junk shop. Doon sa isang portion ng 10 hectares, meron siyang junk shop. Huwag mo nang i-discuss sa amin yan. Okay na yan. Yung ibang mga buildings na ginawa doon, anong ginagawa sa mga buildings na yon? Bali, ano po, yung ibang build, yung sa warehouse,
Doon po nilalagay yung mga dinideliver nila, mga cartons, mga... Wag na nga natin pag-usapan yung mga scrap. Yung mga nakukuha mga scrap, nasa isang portion na sinasabi mong Ito tinatawag ni, yung attorney ni Go, ni Alice in Wonder Farm, na trial by publicity. Mukhang mahina yata yung abogado ni Kapitan. Tuloy natin. warehouse. Doon sa mga buildings na pakinakita. Ano ang ginagawa sa mga building yan? Ikaw ang kapitan doon, dapat alam mo yun. Ano? Yan, yung mga building na yan, anong ginagawa dyan? Yun po yung building na nakikita po natin. Nandyan po yung opisina nila ngayon. Ganyang kalaki ng opisina ng junk shop. 5 stories, junk shop. Huwag mo ako pinagloloko, kapitan, ha? Ano totoo? Anong ginagawa niyo dyan? Alam mo yan, kapatang ka, dapat alam mo anong ginagawa sa loob ng yan. Pakukulong ka namin dito, maniwala ka. Isa pa, ano talaga ang ginagawa Ganun sana! Sa Senado. Kapitan yan, di public servant din, di ba? Bakit pagdating kay Alice Go, pinagluloko na kayo sa Senado, eh. Hindi nyo pa maipakulong. Mabuti pa yung Kongreso. Yan, nakikita nyo. Pinagbabantaan yung kapitan. Magdigay singalim! Kulang lang, sapukin yung kapitan. Pakukulong kita! Tuloy natin. Tawa kay Dan Alvaro ba to? ginagawa ng mga tao dyan, yung mga pumapasok? Ang alam po... Ang alam ko, dapat alam mo dahil ikaw ang kapitan. Negosyo na dyan. Anong negosyo meron dyan? Aside from junk shop. Kapitan lang yan dinidikdik nila sa Kongreso, ha? Samantala to si Alice Goos, mayor. Wala alam. Lahat. Higa. Eto, ano kasi ito, kaya ganito siguro tratuhin nila to dahil Pilipino to eh. Pero pagdating siguro baka pag-inchik to. hindi ganito magtanong nga to. 9 hectares. 1 hektarya para sa junk shop. 9 hectares. Anong ginagawa ng mga tao dyan? Bali, ano po, Your Honor, yung sa baba po, mga office ng secretary din yung sa taas po. Mr. Chairman, nagsisinungaling itong taong to. Residential po ng residential O po residential. ni Mr. Alex Go. Residential. Opo. Isang building, residential ni Alex. Sa pag-inspection po namin kahapon, kasama ko sila mayor po at saka yung sa PD, yung PD. Okay, police kapitan, yung isang residential, okay? Sabihin na natin, isang residential doon, 1 hektarya para kila Alex. Yung 8 hektarya na meron pang mga ibang mga klaseng buildings, anong ginagawa doon? Anong meron doon? Magsabi ka na ng totoo. Yun po. Chairman, para makaligtas ka sa problemang to, sasabihin namin sa iyo, makakasama ka dito. Anong meron doon sa 8 hektarya? 2 hektarya na binigay natin sa 1 hektarya ng junk shop. 1 hektarya sa bahay ni Alex. Yung 8 hektarya, anong meron? Anong meron? Mga warehouse po yan, Your Honor. Warehouse po ni Mr. Goong. Mayor, ilan ang buildings na nandun? Let's invite Mr. Goong. Yes. Yung, Mr. Chair, yung pong isang building na 5-story, residential po yan. Okay. Ito pong nakikita natin sa big screen, yan po ay opisina yung nasa baba at may mga Kwarto-kwarto. meron po mga room. Napasok mo na ba to, Mayor? Kahapon po yung ground floor, second Nakita floor, niyo yung mga loob? 6th floor yan po. Anong meron po sa 6th floor? Tama na yan. Gano'n Torne. Si Torne. Ang tawag mo niya, Torne. Trial by publicity. Sabi nung attorney ni... Kung meron kayo ebidensya, sampan nyo sa korte. Mas malupit to magtanong yung Kongreso kaysa sa Senado, di po ba? Dinidiretso na ni Dan Alvaro eh. Dan Alvaro ba yun? Dan Alvarez. Congressman, congressman yata ng ano yun. Bulacan. Sa Senado, walang ganun Ito talagang direkto na. Nagsisinungaling Kep. Baka kukulong kita, may kalalagyan ka di ba? Pag Pilipino, matapang sila sa incheck, hindi. Mag-collab na po tayo.
Oo, ano po masasabi ninyo dyan? Ako, masasabi ko dyan, kay Digong, ayun, nananaginip po yan. Siguro baka may bolang kristal yan na tamantakin mo, isipin mo yan, ano? Kung mananalo yung mag-aama na yan. Vice President si Sara, senador yung tatlo, putik yan. Sinong investor papasok dito? Ewan ko. Jeff Ramos na, shout out. Magandang gabi po tayo. Magandang buhay po sa lahat. Magandang buhay, Jeff. Noel Tenko, shout out. Digong, maghanda ka na. At mga kasamaan mo, gumawa ng bugos na mga kaso. Mahirapan yan, friend. Yan, tatakbo pa ang senador. Parang walang kwenta sa kanila, ICC, di ba? Utik yan. The Brother of the Bigo, shout out. Blessed morning po, Karoke and to Rocky Warriors. Watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Thank you, Lord. God moves in a very mysterious way. Lagot. Kanatandang durian to tae. Watch out. Anong lagot? Tatakbo nga sila mag-aama, senador. Kalati Baya, shout out. Michelle Edwin, shout out. Good morning, Karox from Ontario. Nasa Canada si Michelle. Salamat ulit, friend, sa mga tulong, The Brother of the Bigo, shout out. Correct, ICC is the only answer. Imagine, 7 taon na nakakulong sa fabricated case. Di ba? Pero librado. Alam mo, no? Lahat na ginawa na itong mga to, totoo. Maisog, wala naman, nilalangaw naman yung mausog, di ba? Lahat ng panawagan, lahat ng pambabaho dito sa administrasyon ni Digong, ni Digong nito, si Bongbong, ginawa na nila. Wala rin, di ba? Ngayon, susubukan nila ngayon kung may tanga pang naniniwala sa kanila. Ewan ko, putik yan. Pero ito ang ito sukatan. Ito sukatan. Maski may manalong isa dyan, ewan ko na lang. Baka magdasal po tayo gabi-gabi, Baka lumusot pa yung tatlong yan, Putik yan. Tuloy tayo. Kalahati Bayaw, shout out. Diretso sa Senado, ang astig na kabayo, wala yan. Julito Rubilio, shout out. Senator de Lima, out. Digong, Bato, in jail. ICC is coming. Kibuloy, also in jail, but hiding. And is near sa mga nagpatupad ng peking drug war. Tatakbo pa nga uli ito, Hello, Miss Akira Milius. May you have a bright day ahead. Ingat at magpakabait ka palagi, sabi ni Kalatni. Sana okay ka lang, Akira. AJ Reyes, shout out. Good evening, Sir Roque. Simulan na niya kasuhan si Digong para makaganti na siya. Huwag na niyang patagalin para makita na niya na nakakulong. Siyempre, kampo nila Digong gagawa din ng paraan kung alam nila ang panalo, simulan na ang pagkakaso. Matagal yan labanan, talaga yan. Pagalingan na lang, diba? Yun nga dapat kaso ka na. Senadora Laila de Lima. Kalat ni Bayo ulit, Good evening, Karoke. Wala pa tumpik-tumpik, tirahin mo na ng pailalim, Karoke. Okay lang si Mama Bear, my friend. Ito, laban appointed, san lang malakas. Laban lang paring Apollo. Huwag kang pahuhuli ng buhay. AJ Reyes, Talo ka na sa akin, Sir Roque. Walang ICC. Makakamatayan na lang yan ni Digong. Hindi siya maganti, kaya simulan na niya ng apurahin para makita pa niya si Digong magrehas, himas-rehas. Yun nga. Diba?
Federico Mandak, shout out ah. It's good news, finally, na-acquit na si Senator Laila de Lima. Salamat sa Diyos. Talagang hindi natutulog ang Diyos. Pero alam natin, sa nangyayari ng ito, hindi pa rin siya titigilan ng mga Duterte at mga alipores niya. Dahil alam nilang babalikan sila nito. Tiyak, nasari-saring apila gagawin ng mga ito. Maaring hanggang sa Supreme Court ay umabot para baliktarin ang desisyon. Kaya patuloy natin siyang ipagdasal sapagkat malaki ang magagawa niya para sa ating bayan. God bless, Senator Laila de Lima. Totoo yan, Federico. Ha? Kita mo naman yung pinail na kaso ni Franz Castro. Persecutor pa lang, dismiss na sa persecutor. Kaya hindi ko na matawag na prosecutor eh. Persecutor na lang eh. Butik yan. Laila, my love, sabi ni Kalatnio. O Maring Laila, ano pa ang hinihintay mo? Panahon mo na ito. Bakbakan mo na sila. Halatira. O, di ba? Hindi pwede. African Sai, shout out. Rodelia Alpilor, shout out. Xerox, takot siya dahil siya ang siya ang puno ng kasamaan. Ang manyakis na yan, hayop ka, Kibuloy. Salamat sa Diyos at di si Sara Kim ang naging presidente. Salamat sa Diyos. Totoo yan, Rodelia. Kaya sabi ko sa'yo eh. Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox at sa inyong may bahay. God bless the family. God bless, Raul. Raul dito. Bayaran ng danyos ng gobyerno si De Lima. Yun ang dapat. Diba? Dapat itong mga sinasabi ano sila ng warrant, yung may probable cause ganun, tapos na-dismiss. Dapat magbayad sila ng danyos eh. Abogado kayo eh, di ba? Tapos hindi nyo alam bumasa ng kaso kung may probable cause, dadaan sa kamay nila eh. O maliban na kung ang lagay ba eh tama ba lagay ha? Putik yan. Hirap sa Pilipino eh, no? Sabi ni Raul, may mga minamaliit na katulad ni De Lima ang mga kaso. Naway maging champion na ang paglaban sa inhustisya si Senator De Lima. Yun nga, sana. Raul nito, maligayang paglaya, Senator De Lima. Maging halimbawa ka ng katapangan at katatagan. Totoo. Leo Lozano, shout out. Agire, digong nyo, magtago na kayo. Pati yung mga vlogger na nang insulto kay De Lima. Lasapin ninyo ang hagupit ni De Lima. Rest back, De Lima, sabi niya. Kabi-kabila interview ngayon ni Senator Laila De Lima, di ba? Nakakainis lang yung tatanong na, ano nararamdaman ninyo sa putik yan, ano tanong yan? Dapat ba itanong yan? Alam ka naman sabihin ni De Lima, malungkot. Siyempre. Ewan ko sa inyo. Ladies Anita, shout out ha. Good evening po, Sir Roque. Loving wife mo po at sa lahat ng regularly na sumusubaybay sa inyong mga totohanan ng balita. Stay safe and healthy. And God bless po tayong lahat, Sir Roque po. God bless, Ladies Anita. Sumagot si Kalat niya. Good evening and God bless din sa'yo. As always, sana happy and safe ka palagi. Good night. Sleep tight. Ban, may have a great, may you have a sweetest of dreams, sabi ni Kalat niya. Marcelo Santana, shout out. Dapat balikan niya ang lahat ng may kagagawan ng kanyang pagkakakulong. Unang-una na ang estupido na demonyo si Rodrigo Reed, Inutil Roa Duterte. Senadora, unahin mong makasuhan si Dutay at si Aguirre. Nga. Ano to? Ferdinand San Juan, shout out ha. Good evening po, Karox. Karox, yung pangyayari ngayon kay ex-Senator Laila de Lima na tuluyang paglaya sa mga maling pagkaso
ay maling akusasyon ay nangangahulugan, ang kasamaan ay hindi magtatagumpay laban sa kabutihan. Ang katotohanan pa rin ng mga naig sapagkat ito ay nasa panig ng mahal na Panginoon Diyos. Totoo yan, Ferdinand. Kaya lang yun nga, nakakapaminsala na itong mga nasa panig ng demonyo bago pa yun ba? Ladies Anita ulit Congratulations, Atty. Laila de Lima. Isa ka sa matapang, magandang halimbawa na tularan na sa matibay at katatagan mo po, sa mabigat na ilang taon mo po, sinakripisyo mo sa loob ng 6 or 7 years. God is good. Basta tunay ang faith, trust, believe, peace sa Panginoon Hesukristo. Thank you so much, Lord Jesus, for giving victory to our respectable attorney, Senadora Laila de Lima. Lord, thank you po, Lord, for answering all our prayers for her justice, victory. Amen po. Marcelino Santa Ana ulit Binaboy si Senator de Lima na si Rodolfo Pariñas, kung makatawa ng napanood ko, maluluma si Satanas sa katuwaan ng mga demonyo. Nasubaybayan din pala nito ni Marcelo Santa Ana. Marcelo ulit 6 na taong nakulong, walang kasalanan, nakakapanginig ng laman ang nangyari sa buting senadora. Kailangan may managot sa pagkakakulong niya. Unahin na si Digong at Aguirre. Sumagot si 3JC Opo. Shout out 3JC Opo. Hindi man magbayad si Digong nyo kay De Lima, magbabayad si Digong nyo sa ibang paraan. Makatakas man siya sa batas ng Pinas, merong ibang batas na di matatakasan ni Digong nyo, lalong hindi siya makatakas sa batas ng Diyos. Tsak yan. Sinabi mo pa. Ha? Alulalia, shout out Unti-unti ang katarungan ay makakamit sa 2028. Manindigan tayo sa nararapat na kandidato. Sugpuin ang mga dynastiyang nagpahirap sa atin bago ang mga eleksyon. Manawagan at magrally tayo sa COMELEC para sa patas na eleksyon. Good day, Sir Rox at mga ka-warriors. God bless. God bless, Al Olalia. Sumagot si 3JC Opo. Tiyak, kung ang mga nasa COMELEC mga tauhan ni BBM, to make sure na ang mga kalaban ay di man lang mga forma. Walang DDS na makakapasok sa 2025. Yan ang very logical way to secure the tenure of BBM, and I'm so sure FL Lisa, with all her might and with all her power, this will do. Sumagot si Al Olalia. Okay po, sabi niya. David Alin Mendoza, shout out Hello po, Karox. Good evening po sa lahat. Sa simulat sa pool naman po ay walang kasalanan si former Senator Laila de Lima. Ginawan lang siya ng kaso ni Aguirre sa utos ni Digong nyo. Paano po kaya sila nakakatulog sa gabi na alam nila na may ipinakulong silang kamukha ni Senator Laila de Lima na walang kasalanan? Pero panahon na po para maningil hindi ni Senator Laila de Lima kundi ng ating Panginoon Diyos. Maghintay lang sila at darating na ang karma sa buong pamilya nila at sa kaapu-apuhan nila. Nakakatakot pong isipin pero tatanggapin nila ang parusa ng langit sa kanila. Totoo yan. Shout out Grace Shingsay. Matibay ka David Alin Mendoza ulit Karox, mabuti pa si Atty. Laila de Lima. Hinarap ang kaso niya. Itong si Bantag, Tebes at Kibuloy, ayaw harapin ang kaso. Puro nagtatago. May mas balls pa si Laila de Lima na babae kaysa sa mga yan. Isa pa yan si Shocking Roque. May sinabi pa noon na kaya daw gusto ni Atty. Laila de Lima sa Camp Crame makulong dahil daw maraming lalaki doon. Kapal ng mukha nitong binabaing butanding na ito. Ngayon kung ano-anong iskandalo lumalabas sa kanya na nagpapatunay na tunay siyang
ng tunay niyang kasarian. Totoo yan, David. Federico Mantac ulit to. Breaking news kanina. May nahuling manager ng Pogo sa Porac. Tatakas na. Nahold sa Davao International Airport. Napanood ko yun yan, Federico. Bakit paborito nila ang Davao Airport? Gaya nung Indiano ng Sangkutswar, mali. Buti alerto yung personnel ng airport. Huli yung manager. Dinala sa Bikutan na Maynila. Kanya-kanyang ekskapo, mga inchik ng Pogo. Kaya dapat bantayan si Alice Goo. Baka nasa Glory Mountain na yan. Malamang sa alamang. Sumagot si Lily Chang. Shout out Lily Chang. Nandun yung protector nila. Ililipad sila ni Digong sa bagwis ng Agila. They're in good hands with the Dutertes in Davao. Totoo yan, Lily Chang. 3J Shop ulit Hindi daw sila magkakakilala ni Goo. Natural, hindi kayo magkakakilala kasi mag same feathers kayo. Sabi nga ni Sir Rock, same feathers, same bird. Gets nyo? David Alin Mendoza ulit Sir Rock, sa tingin ko po ay pinakawalan na ni BBM si Senator Laila de Lima para may umusig na kay Duterte at may makilagtulungan sa ICC. Tahimik lang si BBM pero mapanganib. Dagdag ko po Sir Rox, may nahuling mataas na opisyal ang Lucky 99 na tatakas doon sa Davao International Airport. Nahuli siya ng PAOK at ibinalik sa detention cell sa Taguig. Isa-isa na pong pinuputol ng galamay ni Duterte. Malapit na ang ulo niya. Alam mo David ang nagtataka lang ako, binablurred yung mukha ng babae tapos hindi sinasabi kung sino yung nahuli. Doon ako nabubuisit Di ba? Puro nahuli, putik yan, natatakas, wala naman sinasabi kung sino. David ulit Karox, baka po dumating si Mayora Goo kasi hinakabesa na po niya lupang hinirang at bahay kubo. Natawa ko nung sinabi sa kanya ng kung tunay siya Pilipino, ay kantahin niya lupang hinirang. Ang sagot ng Checo ang Mayora ay hindi niya daw matandaan. Lily Chang, shout out Sabi niya, paano maaalis ang Pogo part owner na yung mga may-ari ng lupa na pinagtayuan ng Pogo? Si Bongbong may Pogo na rin sa La Union, si Remulla sa Cavite, si Gloria sa Tarlac, sa Pampanga, si Roque sa Bataan at Zambales, at balita ko sa Isabela at Cagayan. Kanino naman kaya yon? Kaya yung tubuhan nila Pinoy, pinag-iinitan ni Gloria yan. Wait natin, baka makakuha nila yan. Mag-isip kayo, mga bubutante. Huwag pa ulit-ulit ang katangahan. Dapat kayo ang ipambala sa West Philippine Sea para lunod kayo doon sa pambubomba ng tangke ng tubig ng mga injek. Okay lang lumaban basta ang mga mangmang at yung mga idol nilang politiko ang mangunguna sa giyera. Raul Villanada ulit Obserbahan natin, hindi na uso ang holdapan ng mga bangko, puro riding in tandem na lang. Dahilan sa Pogo kasi sure money kada hit and criminal. Totoo. Raul Villanada ulit Paano ngayon acquitted na si Dilima? May restorative manners ang mga desisyon. Ibabalik ba sa Senado si Dilima? Wala, hindi pa nagpapasya, friend. Lily Chang ulit dapat tuloy ang laban sa Senator Laila de Lima. Huwag nating patulugin ang mga traidors na Pilipinas. Kayo ang pag-asa. Kaya dinidinig tayo ng Diyos dahil may purpose ang paglaya ninyo sa taong bayan. Lord have mercy to those who are oppressed. Diba? Alberto Olaer, shout out Karoke, kaya nga nagtatago si Pastor Apollo Kibuloy. Alam niya may malaking kasalanan na nagawa siya sa batas. At ang nag-proclaim kay Kibuloy na appointed son of God, si demonyong Digong Duterte. Dapat ang hatol ni Digong Duterte, ibitay patiwarik. Karoke, totoo. Eli, shout out
Diyan mo makikita ang taong walang kasalanan, walang takot na humarap kahit saan korte, pero ang tunay na kriminal, sa hearing pa lang, nagtatago na. Totoo yan, Eli. Digong, sumuko ka na, Digong. Ay, Digong. Ibulog. Ted, shout out, Ted. Mabuhay ka, Atty. Laila de Lima. Hari naway magpatuloy pa ang pagtulong sa iyo ng ating Panginoon Diyos upang tulungan ang mga biktima ng EJK ni Duterte. At hari nawa din naman na maparusahan na ang mga sangkot sa mga pinaslang nila amin. Ang problema nga dito sa mga to, ayaw ninyo mag-rally. Sabi ko na nga paulit-ulit, share nyo to. Baka makarating na, magtipon-tipon kayo na sinasabi nyo na mga nabiktima kayo di Digong. Magdala kayo ng kandila, nando naman si Father Robert Reyes, at manawagan kayo na maki-cooperate na itong si Bongbong sa ICC. Anyway, ay parang yun nga ang dating, parang dun mapupunta. Pero iba lang yung nakikita ng buong mundo kung gaano talaga kayo karami. Ba? Alberto Olaerto ito. Karoke, si Mayor Alice Goo, kahawig ni Digong Duterte sa pagsisinungaling, Karoke. Di ba? Mas magaling si si Alice Goo. Shirley Jaser, shout out Itong si Digong ito ewan ko ba? Gandang gabi po sa inyo, Karoks. Salamat naman sa Diyos at napawalang sala na ang mahal nating Senadora. Noon pa man, never akong naniwala sa mga binibintang kay Senador Laila de Lima. Ayan ang resulta, wala talaga siyang kasalanan. Anyway, yung ibang mulikusta sa kanya, nagdudusa na rin sila sa wakas, at yung iba naman sumakabilang buhay na. Manalig lang lagi sa Diyos Ama. Ito yan, Shirley. Ramon Valencia, shout out. Mabuhay po, Senator Laila de Lima. Marami po ang naniniwala na wala kayong kasalanan. Lahat ng ibinibintang sa inyo ay katang isip lang. Siguro ngayon, hindi na matatahimik ang mga kasangkot sa pagpapakulong sa inyo. Alam nila na puweltahan mo sila sa paglaya mo. Alam mo itong mga kaso na to no? Putik yan. Paano silang nakakuha ng probable cause? Di ba? Ngayon, na-dismiss yung kaso. Yung takin mo 3, non-bailable pa. Putik yan. 7 taon na kulong yung Laila de Lima. Halos kinakausap na raw niya mga ibon sa umaga. Alam niya pag umaga na naririnig niya huni ng ibon. Anong klaseng hirap inabot niya mga boss? Ganun katatag si Senadora Laila de Lima. Yan ang maganda maging presidente. Ito lang. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Isang katunayan ng katotohanan ang tunay na mananaig dito sa paglaya ni Laila de Lima. At dito makikita kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng Digong na kasuhan at ipakulong ang isang dating Justice Secretary. Mas lalo na siguro yung mga ordinaryong tao na ganun-ganun na lang kung pagpapatayin nila sa inimbentong war on drugs nila. Totoo. Salamat sa Panginoon at nagkaroon na ng hustisya. Ramon Valencia ulit Bossing, si Kibuloy, baka mawala na lang yan. Maraming alam yan sa galawan ng sindikato. Yun nga inisisip ko dyan, Ramon. Hindi na siya nakakatulong. Perwisyo na siya, di ba? Anyway, naibigay naman na niya ulit kay Duterte ang mga ari-arian. Naibigay. Administrador na si Duterte ng mga ari-arian na kanyang Elizabeth Iscari ulit. Tama lang na dapat papasukin na dito ang ICC para sa kahayupan nung nakaraang administrasyon. Dapat na wakasan dahil sa dami ng kasalanan ng kahayupan sa ating bayan. Ito lang ang alam kong makapagbibigay ng totohanang hustisya. Let us pray. Totoo yan, Elizabeth. Ramon Valencia ulit Bossing, marami nang nakakaalam na Alice Go ay kagrupo ni Digong, hindi real na katakataka kung bigla na rin yan mawala. Baka kasi kumanta, di ba sabi niya noon,
na tinulungan siya ng dating administrasyon. Totoo, kumanta na, di ba? Friend Shervin Sapeda, shout out. Christiansen, shout out sa inyo mga friend ha. July 7 Alcantara, shout out. Dolor Garcia, friend Amy Bingson, shout out. Eman Scalona, anak, shout out ha. Sabi ni Tia Delio, matagumpay na pagbati po kay Senator Laila de Lima. At mapagpalang buhay po sa inyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Muli po ay pinatunayan ng ating dakilang Panginoon na ang dapat at tunay pong nananalig sa Kanya, kailanman di niya po iiwan at pababayaan. Totoo yan. Isa pong patunay ang pinagdadaan ng mahigpit na pagsubok at di po birong hirap ang masintensyahan ka at makulong ka ng walang kasalanan. Totoo yan, friend. Pero ang tunay pong paniniwala at pagkapit sa Diyos ang naging sandata ng kanyang tagumpay si Rox. Totoo yan, friend. At Diyos po ay buhay at tunay pong nararamdaman ng mga taong mahigpit po ang pagkapit at paniniwala sa Kanya. Totally acquitted and totally free. Congratulations, former Senator Laila de Lima. God is good. God is great all the time. Totoo yan, Tia Delica. Ha? Yung pong sobrang naging abusado at grabing lupit sa karapatang pangtao na dating pinuno, siguro Sir Rox, di po siya makapaniwala na ang dati niya pong asim at kapangyarihan tuluyan na pong kinain ng bula. Kaya nga ngayon, friend, susubok tong sinasabi mong dating maasim at mukhang plano nilang magkaroon ng Guinness Book of World Record. Duterte Trayo sa Senado. Anak, nakita ko na Tia Delia. Patay tayo dyan. At halos po lahat, pati ang mga bawat kumpas at utos niya po ang nasusunod. He's nothing but a piece of shit and trash right now, Sir Rox. Napakalupit po, Kuya Eddie. Kung ako po siguro ang nasa sitwasyon ni Ingkong Durian Apo Lakay ngayon, wala na pong sasarap pa ang magbigti po sa puno ng kamatis. Anong magbigti? Tatakbo pa. Makapal talaga mukha, friend. Tia Delica, ha? Siguro yung pagmumukha niyan, maski sampalin mo, hindi tatama yung mukha, hindi tatama yung palad mo sa mukha niya dahil sa kapal. Mukha dito pa lang, ramdam niya na eh. Tuloy natin kay Tia Delia. At magpakain na lang sa uod at bulate. Kasi po, lahat ng mga dati niyang alagad at kakampi, mga unti-unti nang naglalaho at naging mga dakilang balimbing sa kabilang bakod, di ba? Wala po talagang forever, Sir Rox. Tinabi mo pa, my friend. Lahat po ay may katapusan, lalo na pag si Lord na po ang inyong sinubukan at kinalaban. Lesson learned, wala pong utang di po pinagbabayaran kasi karma po is real. Galing ah. 3J show po. Wala naman talagang kasalanan si Dilima. Talagang ginantihan lang siya ni Digongyo dahil nga ang mga inimbestiga ni Dilima sa Davao. Pero dahil sa 6 years hari ng Pilipinas ang Digongyo, talagang ang utos ng hari ay di mababali. Ang utos, may sala si Dilima kaya ikinulong. Pero sabi, hindi araw-araw Pasko. Darating ang araw na ang justice will prevail. Therefore, dahil wala na sa pwesto ang hari, ayan, acquitted si Dilima. Pero kung si Sara ang naging reyna ng Pinas, tiyak na hindi nang mananatiling nakakulong si Dilima, kundi baka sa munti mapunta. Ang Diyos ay di natutulog. Totoo yan, 3J Shop ka, ha? Maril Pabianak, shout out, ha? Friend Jun Lagon, shout out. Sabi ni Maril Pabian, mapagpalang, masaya at matagumpay na araw po tayo at sa mga ka-warriors na patuloy na lumalaban para sa katotohanan. Tunay nga po
na ang buhay ay parang gulong at ang kapangyarihan ng dakilang lumikha walang imposible sa mga tunay at tapat na nananalig sa Kanya. Totoo yan, na tagumpay ay makakamtan. Congratulations, mahal naming Senador Laila de Lima. Isa kang inspirasyon para sa aming lahat sa iyong katapangan at matibay na tiwala sa Diyos. Totoo yan. Kasama mo kami sa patuloy na paglaban para sa mga abusadong pinuno ng ating bansa at makamit natin ang hustisya para di na sila pamarisan. Amen. God bless po tayo at sa mga ka-warriors. God bless, Marilu Castro. Del Soriano, shout out. Reynaldo Gonzalez, shout out. Yung mga presidente, 6 na taong naupo, pero si Laila, 7 taong naupo sa selda, daig pa niya ang presidente. I'm giving Atty. Lima a high respect of all her good deeds and faith to God and fight for justice and freedom. Totoo yan, Reynaldo. Cassandra Daisy, shout out. Thank you, Jesus. Papuntahin mo na ang ICC kasi Atty. Laila de Lima is free to assess the victim. Thanks, you judge for fairness. Cassandra Daisy ulit, Sa mga 16 na senador, Tito Soto, Lacson, Grace Poe, Binay, Villanueva, Subiri, Cayetano, Villar, Pacquiao, Pimentel, Angara, Ligarda, JB Estrada, Gordon, Gatchalian at iba pa. Huwag nang iboto. Vlogcaster said may mga dugo na ito sa mga kamay sa pagkampi kay Digongyo sa Davao Death Squad. Di sana na-save ang mga 25,000. Di sana na-save ang mga 25,000 sa EJK. Dapat isama rin ang mga ito sa ICC for crime against humanity. Oo. Christian Chengnak, shout out. Malapit tayo mag-isang oras. A pleasant evening po, Tatay Rox, and to all ka-warriors. Free na nga po si Senator Laila. May mga natuwa at nasiyahan. Of course, nang malaya na ang dating senadora. And right after makalaya ang dating senadora, right after niyang makalaya, agad-agad ginawan siya ng tahi-tahing senaryo na naman at idinamay naman ang inosenteng dinayang presidente ng Republika ng Pilipinas, Madam Atty. Leni. Si Mahal Luka-Luka po ang nagtagpi-tagpi na naman ng kwentong kababalaghan. Baliw yan, baliw. Pero ang daming nanonood, no? Dami pa rin views. Oo, kaya putik yan, Christian Cheng ulit, na kesyo, pinalaya daw ni cocaine si Laila de Lima para daw gamitin silam para idiin sa ICC kanyang boss among Pogong Duterte. At kasabot daw si Madam Atty. Leni Robredo sa Marcos administration para nga palayain daw si de Lima, mantakin mong takbo ng kukote ng bruhang tsakang Mahal Kaloka na yan. Totoo. Ganyan nga, magagaling nga yan. Christian Cheng ulit, Palibasa, mga desperado na ang mga bayarang vloggers na yan ni Pogong Duterte. Sabog na din ang utak, di na malaman saan susuot sa sandamakmak nilang problemang gawa din ng boss at amo nila. Totoo yan. Christian Cheng ulit. Sabi ko nga po, Tyrox, nakalaya si Laila de Lima dahil wala man talaga ito kasalanan. At mga planted lang ang ebidensya kuno. Planado, planchado, planted, maniobrado at manipulado ng kriminal na si Pogong Duterte. Dito na lang po muna ulit ang pasada ko. Many thanks po for reading my comments. Stay safe po, healthy and strong. Tay, para matagal pa tayong magkakakulab. Sinabi po, ikaw nga din dyan magpataba ka sabi, di ba? 3J Show ulit, Hi, Sir Rox. Ano naman itong dramatization ek-ek nitong si DepEd Secretary Kesyo may nagbalak daw na gurgurin siya. 400 ang kanyang bodyguard na mas marami pa sa presidente ng Pinas.
may nakapagtangkang gurgurin siya, kaya siya merong mancha sa liig. Putik yun. Ganoon. Di ko napanood yan, pre, na. Matagal na itong na vlogger, na mga vlogger, pero dehins pa naman lang nag-comment sa mga vlogger nyo. Vlogger kung Kismark daw yun. Starting point na ba ni Aling Sarang walang comment, walang H ang mark niya sa liig? Ewan ko sa'yo, Inday. I-level up mo naman ang estilo mo ng pag-atake kay BBM. Napaka-low class naman ng style mo. Hired a better advisor. Advisor? Si Kibulo yata advisor na ito mga to. Putik yan. Ha? DJ Shop ulit, oh. Tanggap kong hindi maipapatawag si Digong nyo sa Senado, Congress, kasi ang ICC ang tatawag sa kanya. At least pag ICC tumawag, walang suhulan, pero tiyak naka-neck brace at wheelchair pa, ek-ek ni Digong nyo. Yun malamang yun. Alam mo, Sir Rox, magandang business yung neck brace at wheelchair dyan sa Pinas. Bentang-benta. Totoo yan, ha? DJ Shop ulit, oh. Si Rox, sa palagi ko naman, alam ni FL Lisa na hindi kakampiyang si Sarang walang comment. Doon pa lang sa pulburon na binigay sa batang estudyante, kumpirmasyon na yun na unitive sila. Now, nagsolo na si Sarang walang comment. Bulgara na ang gagawin ng babaeng yan. Kaso handa naman ang BBM camp. Magyera patani man sila, talo pa rin si Sara in the end because their time is ending already. Totoo yan, my friend, ha? Oy, mission accomplished, mga boss. Hanggang bukas po muli. Good night. God bless. Dasal. Wala pong iba tayong makakapitan, eh. Kagaya ng ginawa ni Senadora Laila de Lima, di ba? Marami hong papasok ko sa gobyerno na mga malagim na nilalang. Ewan ko. Bahala na po. Lord, huwag niyo po pababayaan ang Pilipinas. Bukas, may tatalakayin tayo tungkol sa nangyayari sa matatapang na incheck, no? Hindi man tayo gumaganti sa kanila. Si boss. Sabi dito, China suffered terrible punishment from God. Natural disaster engulfed the whole China. Yan, yan sana tatalakayin ko ngayon, eh. Kaya lang, ito nga, tatakuro itong mga gurgonyo na to. Ayan, oh. Ayan, yan ang China ngayon, oh. Gusto nyo tubig? Ayan. Ayan. Hanggang bukas mo muli, mga boss. God bless.